Hallelujah, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Oliver Bukat. Hallelujah. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dubling pagrespeto at paggalang sa ating kagalang-galang na pastor, sa ating mahal na Evangelista Willie Estrada Almeida, sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Praise the Lord. Sa ating beloved preacher, sa kanyang buong sambahayan, sa mga beloved workers, choir members, instrumentalists, sa mga beloved kapatid na nanonood sa live webcast, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa mahal na Panginoon sa umagang ito, sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Mga minamahal, tayo po ay dadako po sa pagpapaliwanag po sa pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Magbasa lang po tayo ng mga ilang talata, mga minamahal, dito sa ating banal na kasulatan. Amen. Dito po sa Malakias 3:10, mga minamahal. 7 hanggang 10, mga minamahal. Mula ng kaarawan ng iyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at handog. Amen. Praise the Lord. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Sa ikasampu, mga minamahal, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa talatang 10, mga minamahal, sa aking pagkaunawa, nandyan po na ang tinutukoy po ng ating mahal na Panginoon ay 3 bagay, mga minamahal. Ang sabi niya, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Dalawa na po yun, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, ito po yung pinakauna, dalhin ninyo ang ikasampung bahagi. Ibig sabihin, kayo mismo ang magdadala sa gawain ng mahal na Panginoon ang inyong handog. Sa makatuwid bagay, mga minamahal, kapag nagawa nyo po yun, nagawa nyo na po yung 3 bagay na ipinapagawa ng mahal na Panginoon. Alin baga ang mahalaga, mga minamahal? Yung pira na ipagkakalob natin sa gawain ng mahal na Panginoon o yung sarili nating physical katawan, iharap natin sa ating mahal na Panginoon, nakaaya-aya sa kanyang paningin. Kaligtasan ng kaluluwa ang pinag-uusapan natin bawat gawain, mga minamahal. Hindi pwedeng ipadala mo yung ikasampung bahagi at handog. Alam ng Diyos kung kaya mong dumalo. Alam ng Diyos kung hindi mo kayang dumalo. Alam ng Diyos kung may dumating na pagpapalas sa mga palad mo, mga minamahal. Hindi tayo makapagtatago sa ating mahal na Panginoon. Pinaka-importante, tinutukoy po dito, mga minamahal, yung dalhin ninyo. Ibig sabihin, mga minamahal, isang pinakamahalaga yon na ikaw mismo ang magdala ng personal sa ating mahal na Panginoon. Sa makatuwid, hindi ka na po umabsent. Yun ang tinutukoy ng mahal na Panginoon. Ang pagdalo sa ating gawain, yun ang pinakamahalaga
mga minamahal. Kaya't nakakibat dito yung dalhin, mga minamahal. Kumbaga, masasabi ninyo siguro, mga minamahal ko, paano yung mga nasa abroad? Mga minamahal, sa buong mundo, nakakalat na po ang gawain natin, mga minamahal. Alam ng Diyos kung mayroon kang dadaluhan sa kinalalagyan mong trabaho sa abroad, mga minamahal. Kung wala kang madadaluhan, mga minamahal, nandyan po yung mga remittance, mga minamahal. Hindi ka makakadalo, subalit yung ipapadala mong handog mo, mga minamahal ko, isang tiyak na bagay, makakarating sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi dito sa local, mga minamahal, na kapag hindi ka nakadalo, ipadala mo na lang sa isang kapatiran o sa kapamilya mo, mga minamahal. Mahirap po yun, mga minamahal. Mag-uupin ka pa ng chance na magkasala yung pagpapadalhan mo, mga minamahal. Ang pera kasi, mga minamahal, ay isang napakalaking tukso sa buhay natin. Amen. Praise the Lord. Huwag po nating kalilimutan, mga minamahal, money is the root of all evil, mga minamahal. Mahalaga po yung tayo mismo. Kapag nandito tayo sa ating gawain, malapit lang, mga minamahal. Kung paano ang mga naunang mga Kristiyano na pinagpala na ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, nandyan din. Isang araw pagpapalain din tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kapag dinala po natin yung ating ikasampung bahagi at handog sa gawain, isa pa na talata dito sa Biblia, sa Proverbs 4:13, mga minamahal, na panghawakan na po natin yung turo na siyang magiging buhay natin. Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan sapagkat ito ang iyong buhay. Naganap na po natin yun, mga minamahal, sa ating pagdalo, sa pagsunod sa mga kautusan ng mahal na Panginoon. Lalo't higit, ang pinaka-importante ang nakikita ko sa ating gawain, yung pagdalo, mga minamahal. Kasi sa pagdalo, nadidiligan ang pananampalataya mo sa mga purong salita ng mahal na Panginoon. Totoo po yun, mga minamahal. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Alam po niyo, mga minamahal, maishare ko lang yung karanasan ko sa pagbibigay. Nung hindi pa ako dumadalo, mga minamahal, sumasahod po ako ng 30 pesos a day. Nung unang pagdalo ko, hindi ako magkamali, July or August 1995, mga minamahal. Nandyan po na talagang yung 30 pesos na sahod ko, narinig ko itong pagbibigay. Iba na yung tema ng puso't isip ko, mga minamahal. Paano ako magbibigay? 30 pesos lang sa isang araw magbibigay ako ng 20%. Magkanong matitira, sabi ko. Alam po niyo, mga minamahal, sa time na yon, parang nung magpapaliwanag na sa pagbibigay sa gawain, mga minamahal, dumadalo ako ng dumadalo, mga minamahal. Hindi ko na masyadong pinapakinggan yung pagpapaliwanag kasi nga wala naman akong may bibigay. Magkano lang sa gawain yung ibibigay kong 30 pesos sahod ko sa isang araw, sabi ko. Alam po niyo, mga minamahal, bago po ako magpabautismo, binagyan ako ng mahal na Panginoon ng kaalaman sa aking trabaho, mga minamahal. So sa madalit sabi, umangat po yung aking sahod, naging 120, naging 130. Nandun na po, mga minamahal, yung mga bunga po ng aking beloved mother noon, pinapamasahian na po namin mula sa cruising ng Napasit hanggang sa dako po ng Baknutan kung saan naghihintay po yung sasakyan, mga minamahal. Ganun po yung nangyari sa akin. Hanggang sa tumagal, hanggang sa dumating sa puso't isip ko, masubukan nga, sabi ko. Alam po niyo, mga minamahal, totoo po, mga minamahal. Kung tutuusin, hindi na po natin kailangang subukan ng mahal na Panginoon. Dahil bago ko pa nakilala ang mahal na Panginoon, ang lahat ng bagay na nasa akin, maging aking hininga at buhay, ay galing sa ating mahal na Panginoon. Bakit ko pa susubukan? Mga minamahal, lahat ng bagay na tinatangkilik natin, mga minamahal, nandiyan po na talagang galing sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay, pinagkadugtong-dugtong ng mahal na Panginoon ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kautusan upang tayo maging banal sa kanyang harapan, mga minamahal ko. Amen. Praise the Lord. Palakpakan tayo, mga Panginoon, Apo Diyos, kakabsat. Amo yung kakabsat no agkararag tayo, kithan nga ito nga sigod ni Apo Diyos ti
dawdawatin tayo, nandyan po yung kanyang kasagutan na maghintay o kaya hindi. Subalit minsan naiisip ko mga minamahal, paano kita pagpapalain? Siguro nga sinasabi ng mahal na Panginoon, paano kita pagpapalain sa kunting bagay na mayroon ka na, hindi mo magawang ipagkaloob yung nararapat para sa akin. Alam po niyo mga minamahal, kung ano po yung mga bagay na dapat nating ibigay sa tuwing gawain, yung ating pagpapalakpak ng malakas, pagtaas ng kamay, pagsabi ng hallelujah, praise the Lord. Always presence of mind, mga minamahal. Yun po yung hinahanap ng ating mahal na Panginoon sa atin. Mga minamahal, sa ating pagbibigay, huwag po sana nakatuon sa ating isipan at ating puso ang pinansyal at material na bagay lang, mga minamahal. Dahil higit na mahalaga ang kaluluwa kaysa material na bagay dito sa mundo, mga minamahal ko. Amen. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa hindi na po pagtatagal. Tayo po'y magbigay sa ating mahal na Panginoon ang ating mga handog, ikasampung bahagi at handog, at ang mananalangin po sa ating pagbibigay ang ating beloved brother Jan Manalang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At medyo po sa ating beloved elder, beloved Alberto Sarmiento. Hallelujah. Let us pray, beloved brethren. Hallelujah. Dear Heavenly Father, in the mighty name of our dear Jesus, through the first prayers of our beloved and honorable Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, your end-time prophet, here are your children who are about to give their tithes and love offering. Please bless each and every one who are willfully giving their tithes and love offering. Hallelujah. To those who have not yet understand on how to give faithfully, please teach them on how to give faithfully so that they can reap abundant blessings too. And those who want to give but they do not have anything to give, hallelujah, please bless their lives. Please bless their jobs and their businesses so that on our next services they can give their tithes and love offering too. Please protect everyone, hallelujah, who are working, hallelujah, sa farmers, sa fishermen. Please bless their livestock, their farms, hallelujah, whatever their works, hallelujah. Please bless every brethren, hallelujah, of this congregation through the first prayers of beloved and honorable pastor. Hallelujah, this we pray in the mighty name of dear Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Ikaw
siya po sa ating mga nagpaawit, sa ating pagbibigay, maging sa ating po nagpaliwanag, sa ating pagbibigay sa ating beloved elder, Alberto Sarmiento. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo manalangin, dakilang mapagpala naming Ama, o Diyos sa mong banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo pinakamamahal na Panginoon. Misana po, Diyos, kami labis nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa umagang ito, mahal na Panginoon, sa kalayaan namin taglay, upang ikaw ay patuloy mapuri, malulhati, mandakilang magsamba. Pinakamamahal na Panginoon, maraming salamat, o Diyos, sa bawat yugto ng balagawain, pinagpala at pinigsan. Pinakamamahal po ng maraming salamat, mahal po ng isang pagkilos mo sa aming kalagitnaan at nato kami o Diyos sa pag-aaral ng mga banal na salita bago lahat. Ako po'y lumalapit sa binarapan, nagpapakumbaba, minakawan ka baga sa pagkamali pagkasala, sa pagkasaga ng akin, wala akong magagawa. Tanging ikaw lamang po ang aking naasang maglagay sa aking mga labi ng mga tagal na maging pagpapala. Pagpalay mo po at langisan yung mga banal na salita, laki pa ng kapangyarihan pag-ibig at sa mga unang pagluhod, panalangin ng aming dearly beloved noble pastor, Evangelist Wood Estrada Almeida and Prophet. Minsan pa sama-sama namin sinasaway, pinapalayas ang lahat magawa ng kaaway at lang at pagalilangan ka sa in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon, tayo po yung makaupo. Bago lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagsamba, pagdawalhati at pagpaparangal, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. Patuloy po natin sinasariwa, inalaala, maging turo at aral na ating abutin, igalang-galang, dearly beloved noble pastor, Evangelist Wood Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at sa ating pong beloved noble assistant pastor, Lina Comon Almeida, at ng beloved Mama Dear, at sa lahat po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ng beloved Almeida children, Almeida family, sa lahat po mga minamahal na mga manugang, mga apo, at sa mga grandchildren, great-grandchildren ng ating dearly beloved parents in the Lord. May sa ating pong beloved atin Annalisa Almeida Smith at beloved Minister Luke Smith sa dako ng Amerika, at sa lahat po ng ating mga awit, mga manunugtog sa ating mga kapatiran, at sa lahat po ng ating manggagawa, sa basa natin malapang na sa pangasiwa po patuloy pangalaga sa lugar na ito, nating beloved ordained preacher nanding manalang, at sa lahat po ng ating mga FB viewers na kantabay sa ating live ng ating banal na gawain sa umagang ito. Isang mapagpalang madaling araw na po, sa mapagpalang oras sa ating lahat, sa pangalan ng ating pinakamamahal Panginoon. Praise the Lord. Jeremiah chapter 9 verse 23 up to 24. At yan da po ang Ecclesiastes chapter 11 verses 1 up to 9. Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14. Philippians chapter 3 verse 6 up to 10. And praise the Lord. Ito po sa aklat ng Jeremias kapitulo 9 versikulo 23 at 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang lumululhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Amen. The book of the prophet Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24. Thus said the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, said the Lord. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gabi siya po sa pagkabasa ng banal sa pinakamamahal na Panginoon, Diyos po magpala. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Sabi ng ating talakay, we can know God through His Word. Sabi diyan, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Kaya napakalinaw mga minamahal ng salita ng ating dakilang Diyos na ang tao ay walang maipagmamalaki sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo nga po, nung wala pa sa mahal na Panginoon, hallelujah, akala natin, marunong na tayo, magaling na tayo. Amen? Sabi nga ng iba, nasa kanya ng lahat. Wala na siyang mahigit pa. Katalinuhan, karunungan, kaalaman, kasikatan, katanyagan, kapangyarihan. Ano pa mga minamahal na sabi ng Biblia? Pantas. Amen. Pero sabi na salita ng ating mahal na Panginoon sinulat ni Propeta Jeremias, but let him that glory in this, that he understandeth and knoweth me. Everybody say, praise the Lord. Sabi niyan, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako. Everybody say, praise the Lord. Dapat pala mga tao nakikilala ang ating mahal na Panginoon at niluluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa gawain na Jesus Miracle Crusade, sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade, nung ating marinig ang mga pangangaral ng ating mga magulang sa Panginoon, Other dearly beloved Noble Pastor Evangelist Will Estrada Almeda, ating beloved Noble Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, ano pong tinuro nila sa atin? Hindi sila ang itataas natin, hindi sila ang pupurihin natin, hindi sila ang sasambahin natin, kundi ang sinabi nila, ang Diyos ay sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Wala tayong ibang itinataas kundi ang marilag at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito yung merong pangyayari sa buhay natin. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kasi mula nung nakilala ng ating mga magulang sa Panginoon, ating Panginoon, wala silang ibang ginawa kundi ang luwalatiin, purihin, sambahin, kilalanin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bawat minuto ng buhay nila, bawat segundo ng buhay nila, mga minamahal, sila'y naglingkod na sa ating mahal na Panginoon. Wala silang sinasayang na panahon at oras, kundi ang kanilang mga kamay ay pinapalakpak. Ang kanilang mga bibig ay umaawit, nagpapasalamat, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sa gawain ng ating malapal sa Jesus Miracle Crusade, mga outreaches, even abroad, main church, mga minamahal, itinuturo sa atin. Amen? Ang pagpapalakpak ng ating mga kamay. Sabi nga, huwag tayo magsamang pumalakpak. Huwag nating pagsawaan na purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi nga ng Biblia, kahit may karunungan ka, kahit matalino ka, sabi mo, nakatapos ka ng pag-aaral mo, magaling ka, pantas ka, sikat ka, tanyag ka, makapangyarihan ka. Pero pag hindi mo kilala ang Diyos, kapag hindi mo alam luwalatiin ang tunay na Diyos, lahat ng meron ka ay baliwala. Lahat ng meron ka ay useless, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Napakinggan natin sa pangangaral, pagbibigay sa gawain ng mahal na Panginoon,
O hindi pwedeng ipadala ang mga ikapo at handog dahil ikaw mismo pwede ka namang tumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Alas na lang kung ikaw nasa ibang bansa at wala kang madadaluhan at nandito ang mga pamilya mo. O nandiyan ang account number, mga minaman ng ating mga banal na gawain na nandun ang pamilya mo, doon ka magbibigay sa gawain ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. O, ano pa, mga minamahal? Minsan, inisip natin, ay, paulit-ulit na lang, lagi na lang binabanggit sa amin yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya minsan, yung ating pananampalataya, nagkukulang na. Yung ating paniniwala, nagkukulang na. Yung ating pagsamba sa mahal na Panginoon, dati mainit tayong pumapalakpak, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Ngayon, wala na tayong gana. Paano na lang kung walang magtuturo sa atin? Paano na lang kung wala ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon na unang nanalangin nag-ayuno para sa ating kaligtasan? Paano na lang tayo, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sabi nga ng mga beloved children, alalahanin mo lang eh. Isipin mo lang yung mga pangangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, paano yung pagtutuwid, paano yung pagpapaalala, paano yung pagmamahal nila sa ating kaligtasan. Pag iyong inaalala, lalakas ang pananampalataya mo. Lalakas ang iyong pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Baka isipin natin, mga minamahal, ligtas na tayo. Baka inisip ng iba sa atin, ay, nasa gawain naman ako ng mahal na Panginoon, ligtas na ako. Everybody say, praise the Lord. Uulitin natin, even the very elect shall deceive. Kaya sabi ng ating nababasa, hindi tinitignan ng Diyos kung mayaman ka. Marami kang ibinibigay sa gawain ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Baka sasabihin mo, ay, marami na akong natulong sa gawain. Nag-donate na ako ng lupa, nag-donate na ako ng bahay sambahan. Ligtas na ako. Amen ba? Eh sabi ng Biblia natin nabasa, hindi yun ang tinitignan ng Diyos. Kundi ang sinabi, kundi magmapuri sa ganito ang mga mananampalataya. Sa ano po? Ang lumulhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob at mga kahatulan. Amen? Sabi diyan, kahatulan at katuwiran, sapagkat sa mga bagay nito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sabi diyan, mga minamahal, kahatulan. Hindi naman tayong umahatol. Nagpapaalala lang tayo, mga minamahal. Amen? Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, huwag siyang tignan, baka mamaya isa rin siya sa mga matumba. Baka sa kanyang pagtumba, walang umalalay sa kanya, walang magtayo sa kanya. Bakit po? Dahil sa kanyang mga sasakit na pangangaral ng salita ng Diyos. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kasi minsan sasabihin ng iba, bakit sila ganito? Si ganito, si ganyan, si ganito, ganiri. Amen. Ang tatapang nila mangaral ng salita ng Diyos. Pero sila mismo, minsan hindi magawa. Minsan natumba. Walang umaalalay. Walang tumutulong magtayo. Bakit? Kasi yung tinitignan yung ipinangaral na masakit sa kanila. Kaya sabi ni Apostol Pablo, magpanalanginan kayo sa isa't isa. Yan ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi diyan, at katuwiran. O, katuwiran ng mahal na Panginoon. O, dito tayo. Nung tayo ay naglingkod sa mahal na Panginoon, natuto tayo. Sundin ang kalooban ng Diyos. Natuto tayong ganapin ang mga palatuntunan at utos ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, ang mga utos, ang mga palatuntunan ng mahal na Panginoon ay hindi mabibigat. Amen.
nagiging mabigat lang sa atin kapag ayaw nating sumunod. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin ang Malapanginoon. Kaya sabi ng Biblia, nagsasagawa ang Malapanginoon sa lupa ng kanyang mga kagandahang loob. Kung hindi kagandahang loob ang pinakita ng Malapanginoon sa atin, hindi tayo mag-aaksaya ng panahon. Hindi tayo mag-aaksaya ng oras na pagtuwing araw ng Biyernes, magpupuyat tayo. Yung iba nga, puyat na sa kanilang tahanan, puyat na sa kanilang pagtatrabaho, paghahanap buhay. Tapos pagdating ng Biyernes, magpupuyat pa sila dahil sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Bakit natin ginagawa ito? Dahil wala tayong maipagmamapuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil lahat ng bagay, lahat ng kagandahang loob ay ginagawa ng Diyos sa atin na kanyang mga anak. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Dahil minsan nanghihina ka, nanlulupay-pay ka, minsan ang iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang iyong pagpupuri, ang iyong pagsamba sa mahal na Panginoon ay kulang, pero pinapakita pa rin ng mahal na Panginoon ng kanyang kagandahang loob. Para ano? Para manatili ka pa rin sa kanyang banal na presensya. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil makikita mo sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon kapag ikaw ay unti-unti nang nalalaglag sa kamay ng Diyos. Amen. Una, ang pagpalakpak mo malakas. Pag may pagsubok, malakas pa rin. Pag may sakit, malakas pa rin. Pero pag wala nang tugon ng panalangin mo minsan, ang palakpak mo hindi na tumutunog. Kaya kapatotoo ng kapatiran, nung siya ay naglingkod sa mahal na Panginoon, mahirap na sila. Sabi niya, mahal na Panginoon, sabi sa gawain ito, pag naglingkod kami, yayaman kami. Pag naglingkod kami sa iyo, pagpapalain mo kami, maraming pera, maraming pagkain. Patotoo ng kapatiran to. Dumalo sila sa gawain ng mahal na Panginoon. Naramdaman nila presensya ng mahal na Panginoon. Ang sabi nila, kahit pala wala kang pera, kahit wala ka palang makain, basta maramdaman mo ang presensya ng Diyos, masaya ka na. Pag nasa gawain ka ng mahal na Panginoon, dahil pag nasa bahay ka na ng bahay mo na, amen ba? Sino ba dito maghapon umiiyak? Amen ba? Siyempre, nasa bahay ka, magtatrabaho ka, maghanap buhay ka. Maghanap ka ng pagkain. Maghanap ka ng pinansyal. Habang nagpapatuloy, pag nasa gawain, umiiyak, mahal na Panginoon, salamat. Salamat, buhay pa ako. Salamat, malakas pa ako. Pag-uwi sa bahay, problemado na sa 2 araw, Lunes, Martes. Bakit? Naghahanap saan makakahanap ng pagkain. Saan makakahanap ng pagkakitaan? Wala. Kaya ano nangyari? Habang naglilingkod sila sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, kailan mo ba kami pagpapalain? Bumibili sila ng bangus. Bumibili sila ng chicken. Pero yung chicken tsaka bangus, yun nandoon sa supot. Chichirya. 3 o 4 yata yung kanilang anak, hindi ko nagkakamali. Yun ang pinapaulam nila sa kanilang mga anak. Amen. Everybody say, praise the Lord. Naglingkod sa mahal na Panginoon, patuloy. Nakahanap ng magandang trabaho. Yung kanyang mga anak, nakapagtapos na ng pag-aaral, may trabaho na ngayon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero yung kapatid natin sa mahal na Panginoon, still nandun pa rin. Kahit na umaangat na sa buhay, ang kanyang patotoo, mahal na Panginoon, salamat. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba ay sa iyo lang. Amen.
Sabi niya, mahal na Panginoon, ngayon, mga minamahal, dati sa supot na bangus lang yung aming kinakain, ngayon totoong bangus na. Dati chicken lang doon sa supot, ngayon totoong chicken na. Mahal na Panginoon, salamat. Alam niyo mga minamahal, sa kanyang patotoo, sabi niya, mahal na Panginoon, salamat. Araw-araw karne, umaga karne, tanghali karne, gabi karne. Sabi ng kapatiran, nagsasawa na sila sa karne. Amen ba? Bakit? Nung walang pagpapala, nagpupuri pa rin sa mahal na Panginoon. Hanggang pinagpala, nagpupuri pa rin sa mahal na Panginoon. Nung walang pagpapala, nagpapakababa. Dahil wala naman tayo may pagmamalaki sa mahal na Panginoon eh. Kahit may karunungan ka, may kaalaman ka eh. Pag hindi pa intulutan ng Diyos na ikaw ay pagpapalain, wala kang magagawa. Kung hindi pa intulutan ng Diyos ang sakit at kalamdaman mo, hindi pagalingin ng Diyos, wala kang magagawa. Amen? Pero tapat ang pangako ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. By my stripes, you are healed. Sa kanyang mismo mga latay, tayo ay nagsigaling. Everybody say, praise the Lord. Sabi nga, God shall supply all your needs according to His riches and glory. Hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon? Paano mapagmamalaki natin sa mahal na Panginoon? Hindi pa tayo nakakilala? May pangako ng mahal na Panginoon sa atin. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin ng mahal na Panginoon. Kaya, sabi ko tuloy, pisya ko nung linggo, yung nagpatotoo kanina, pinagpala, nagsasawa na sa karne, o yung nagsasawa na sa karne, magpadala naman kayo dito sa pastoral. Para makakain naman ng karne ang mga pastoral worker. Amen ba? Kasi umaga karne, tanghali karne, gabi karne, baka matutulog, karne pa rin. Amen ba? Yan ang patotoo ng kapatiran. Sabagat pinagpala sila ng mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Pero sa ibang tao yan, mga minamahal, pag maglakad, alam mo, presidente ng Pilipinas, pag uwi sa bahay, dilis lang palang ulam. Amen ba? Tapos kapag makapagkala mo, kala mo, hari ng kalsada. Amen ba? Pero yung mga tunay na mga Kristiyano, hindi mo makita, magulat ka na lang sa kanilang buhay, pinapasagana ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Malapakan natin ang Diyos. Amen. Amen. Dito, hindi natin alam kasi mga kapatid, hindi man natin pinupuntahan yung ibang mga bahay nila eh. Sa kanilang patotoo, dati tulo-tulo ang kanilang mga bubong. Hindi naman namin napuntahan kung tumutulong ang inyong mga bubong. Pero sa inyong mga patotoo, dahil sa inyong matapat na paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang inyong mga tahanan ay inayos ng ating mahal na Panginoon. Ang inyong magulong buhay ay inayos ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Malapakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya yung kapatiran, tuwang-tuwa siya, mahal na Panginoon, salamat! Umiiyak siya, mahal na Panginoon, salamat! Dati pati plastic kakainin na namin. Amen ba? Eh may anak siya eh. Ikaw ba, pakain mo sa mga anak mo, gano'n. Pagtyagaan nyo na lang yan anak. Sausaw nyo na lang sa patis. Sausaw nyo na sa suka. Everybody say praise the Lord. Pero dumating ang pagpapala ng Diyos ayon sa kanyang pagsisikap. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, ganito dapat magmapuri ang lumwalhati at nauunawa at nakikilala niya ang Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Pag kilala mo ang Diyos, nauunawa mong utos ng Diyos, handa tayong sumunod sa Diyos. Amen. Kasi marami nagsasabi ngayon, ay kilala ko ang Diyos. Pero ayaw naman unawain ng utos ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Ay kilala ko ang Diyos. Sinong Diyos? Maraming Diyos. Amen ba? Everybody say praise the Lord.
Pero ang tunay na Diyos, hindi nakikita, pero nararamdaman mo naman pag naglingkod ka ng totoo sa Diyos. Ecclesiastes or Genesis chapter 11, verse 1 up to 9. Basahin natin. At ihanda ang Ecclesiastes chapter 2, verse 3 up to 11. Last verse, Philippians chapter 3, verse 6 up to 10. Genesis chapter 11 verse 1 up to 9. And please read. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 9. At ang buong lupa ay iisa ang wika at isa ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila'y nananahan doon. At nagsangusapang, hali kayo, tayo'y gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti at inari nilang bato ang laryo at ang beton ay inaring argamasa at nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang buog na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit. At magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo mangalat sa ibabaw ng lupa. 5. At bumaba ang Panginoon upang tignan ang bayan at ang buog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y isang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinagsimulang gawin. At ngayon nga'y walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Hali kayo, tayo bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon kinulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. From the book of Genesis chapter 11 verses 1 to 9. And the whole earth was of one language and of one speech. And it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, Go to, let us make brick and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven. And let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left up to build the city. Therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tignan niyo po, mga minamahal, sa ating nabasa, ang sabi diyan, mga minamahal, at ang buong lupa ay isa ang wika at isa ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay na silanganan
ay nakasumbong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila ay nanakan doon. Yan yung mga tao noon, mga minamahal. Isang wika, meron sila. Anong ginawa nila, mga minamahal? Nag-usap-usap sila, mga minamahal. Gumawa tayo ng tore. Hanggang doon sa langit. Amen. Ano sabi ng Biblia? Salita ng Panginoon. Sabi ng verse 3, at nangag-usapang, halikayo, tayo gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti at inari nilang bato ang laryo at ang betun ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, halikayo, magtayo tayo ng isang bayan. Tingnan nyo, magtatayo sila ng isang bayan. At ang isang muog na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit at magtaglay tayo ng isang ngalan. Tignan nyo, dahil sa pagmamarunong ng mga tao noon. Amen? Dahil sa kanilang karunungan at kaalaman, akala nila gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon yung kanilang gagawin. Pero nagkamali sila. Dahil mismo ang ating mahal na Panginoon ang gumiba ng kanilang ginawa. At ano nangyari? Ang kanilang mga wika ay pinalitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Para ano? Para hindi sila magkaunawaan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Para hindi sila magkaunawaan. Tayo din sa lugar natin, minsan pag may pumuntang ibang tao o ibang lingwahe, hindi natin maintindihan. Pero pag Pilipino ang ating pag-usapan, pag Pilipino ang ating salita, magkakaintindihan, magkakaunawaan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pero sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, sabi nga, pagbubuklo din ng ating pinakamamalapaw niyo kanyang mga tatawaging anak. Amen. Kahit iba't ibang wika natin, mga minamahal, pero meron naman tayong iisang Diyos na pinaglilingkuran. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kasi natuto tayo magpakababa, natuto tayo magpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga tao noon, akala nila yung karunungan at kaalaman ng Diyos ay mahigitan nila. Pero nagkakamali sila. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Mismo ang ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia. Sabi diyan, mga minamahal, ganito, pinalabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya pala, ganun na nangyari, mga minamahal. Amen? Baka sabihin natin, bakit iba-iba pang wika natin? Pwede naman, isa lang naman. Pag pumunta ka ng Bisaya, ibang salita. Pag pumunta ka ng Mindanao, ibang salita. Pag pumunta ka lang Bandarian sa Pangasinan, ibang wika. Amen? Everybody say, praise the Lord. Pero pag nagtagalog ka, maunawaan ka. Pero may mga edad. Kasi may mga edad na. Pag kinausap mo, ay, diyak maawatan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero tayo salamat sa mahal na Panginoon. Tayo dito sa gawain ng ating dakilang Diyos, nauunawaan natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Bakit ginawa ng mahal na Panginoon yun? Para ang mga tao na nagmamarunong, nagmamagaling, nagmamataas, ay hindi magtagumpay sa kanilang buhay. Amen? Kaya sabi ng Biblia, ang nagpapakababa ay itinataas ng mahal na Panginoon. At ang nagpapakataas ay ibinababa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya tayo dito, wala marunong, wala magaling. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ang ating ginagawa dito, pinag-uusapan natin, pinag-aaralan natin, sinasariwa natin, iniisip natin, binubulay-bulay natin, ano ba yung magagawa natin sa ating tunay na Diyos na kilala na nagbago ng buhay natin.
na nagpala sa atin, na nagbigay sa atin ng mga pagpapala at biyaya. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi tayo hindi tayo nagsasalita, hindi tayo nangangaral dito para tayo purihin. Amen? Para tayo katakutan. Hindi. Lahat naman nangangaral na salita naman ng Panginoon, hindi para katakutan, kundi ipinapangaral, hindi dahil sa galing, hindi dahil sa runong, dahil ang lahat ng karunungan at ng kaalaman ay galing sa Panginoon. Naunawaan lang natin dahil meron tayong espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi dahil sa galing na nangangaral. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya yung iba nga, ang galing naman mga aral, ang galing, nakaka-revive. Pero pag tanungin mo, Brad, nakapag-aral ka ba ng Bible school? Hindi po. Amen? Saan nag-aral? Kasi yung mga pangangaral niyo po, grabe, tagos sa puso. Sa first prayer ng propeta ng Diyos at dearly beloved pastor, saan kayo nag-aral? Sa pastoral lang po. Ay, nag-aaral kayo sa pastoral? Ano pinag-aaralan nyo doon? Nagpunas ng mga salamin, nagmap ng mga sahig, naglinis ng CR, nagtakayo ng tanong, paano sila natuto doon? Yun ang ginawa nila. Pero sa pang-aaral ng salita ng Diyos, parang talo pa nila yung nag-aral sa Bible school. Bakit? Dahil nakita ang pagpapakababa. Amen? Dahil wala tayong ibang tinataas, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi sabi niyo, we can know God through His Word. Alam natin kung ano yung mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi lang basta-basta kilala mo ang Diyos, kundi kilala mo dapat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino ba ang Diyos mo? Amen? Everybody say, praise the Lord. Pag tinanong mo, sino ba ang Diyos mo? Ayun, Diyos ko. Sa langit. Makapangyarihang Diyos. Mapagpatawan ng Diyos. Mapagpiyayang Diyos. Makabaging Diyos. May bibigay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Yung iba, yung Diyos ko. Ayun. Nakapako. Nakakulong doon sa aula, hindi makatulong. Kaya kilala mo dapat ang Diyos. Hindi siya Diyosan. Kundi tunay na Diyos na merong salita, merong pangako, na pag ikay naglingkod sa Kanya, makakamtan mo lahat ng mga biyaya, mga pagpapala, katugunan ng mga panalangin, higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya kung may mga nangangaral sa atin ng salita ng mahal na Panginoon at tumatagos sa ating puso, nare-revive tayo, yan yung pangungusap ng ating mahal na Panginoon sa atin. Yan ang pag-comfort ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Pero pag may nangangaral ng salita ng mahal na Panginoon, minsan nakukorek tayo, nasasaktan tayo, natatamaan tayo, mga minamahal, pagkukorek pa rin ng mahal na Panginoon sa atin yon. Bakit? Dahil gusto ng mahal na Panginoon maging sakdal, maging perfecto tayo, nakaharap sa Kanya, mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, without blemish, without wrinkles, without spot, will be brought to heaven. Amen? Kaya nga tayo nagpapaalala ka na dahil tayong lahat ay gusto natin pumunta sa langit. Sino bang gustong hindi pumunta sa langit? Taas nga ang kamay. Oh. Lahat ng tulog, magsabing amen. Oh, may tulog na. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kaya tayo, sabi, salamat, mahal na Panginoon. Kaya kayo mga Kristiyanong, mga maiinit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, minsan nasasaktan sa salita ng mahal na Panginoon, alam mo tayo pa sa labi, salamat, mahal na Panginoon. Amen?
Hindi yung, salamat mahal na Panginoon. Parang galit pa. Amen ba? Kundi, salamat mahal na Panginoon. Natuwid ako. Salamat mahal na Panginoon. Napalalakanan mo ako. Salamat mahal na Panginoon. Nawawala na pala ako sa linya ko. Nawawala na pala ako sa aking tungkulin. Nawawala na pala ako sa aking paglilingkod. Salamat, may mga gagawa, may mga nangangaral, nagtuturo ng iyong mga banal na salita. Amen. Dahil kung walang nagtuturo sa atin, walang nagpapaalala sa atin, alam niyo mga minamahal, magiging talo pa natin yung palaboy sa lansangan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Bakit? Sila, hindi nila alam kung ganyan ginagawa tayo, alam natin ang ginagawa natin. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ka natin, I know, my God. Alam ko ang mahal na Panginoon. Alam ko mga salita ng mahal na Panginoon. Alam mo pala salita ng mahal na Panginoon Ba't hindi nakikita sa iyong pagsunod? Bakit hindi nakikita sa iyong paggawa? Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ecclesiastes chapter 2 verse 3 up to 11. At yun ang last verse, Philippians chapter 3 verses 6 up to 10. Ecclesiastes chapter 2, verse 3. I sought in mine heart to give myself unto wine, yet acquainting mine heart with wisdom, and to lay hold on folly, till I might see what was that good for the sons of men, which they should do under the heaven all the days of their life. Amen. Up to 11. 3 to 11. Ecclesiastes 2, verses 4 to 11. I made me great works. I builded me houses. I planted me vineyards. I made me gardens and orchards, and I planted trees in them of all kinds of fruits. I made me pools of water, to water therewith the wood, that bringeth forth trees. I got me servants and maidens, and had servants born in my house. Also I had great possessions of great and small cattle, above all that were in Jerusalem before me. I gathered me also silver and gold, and the peculiar treasure of kings and of the provinces. I got me men singers and women singers, and the delights of the sons of men as musical instruments, and that of all sorts. So I was great, and increased more than all that were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me, and whatsoever mine eyes desire I kept not from them. I withheld not my heart from any joy, for my heart rejoiced in all my labor, and this was my portion of all my labor. Verse 11, Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano sabi? Mga minamahal, lahat daw ng bagay ginagawa natin. Sabi diyan, sabi ng verse 4, gumawa ako sa ganang akin ng mga malaking gawa. Nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay. Nagtanim ako ng sa ganang akin ng mga ubasan. Gumawa ako sa ganang akin ng mga halamanan at mga liwasan, at aking tinamnan ng mga saring-saring puno ng kahoy na nagkakabunga. Gumawa ako sa ganang akin ng mga tipunan ng tubig upang dumilig ng gubat na pagtatamnan ng mga puno ng kahoy. Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae, at nagkaroon ako ng mga aliping pinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din naman ako ng mga malaking pag-aari ng mga bakahan at mga kawan, at higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto at tanging kayamanan ng mga hari at mga lalawigan. Nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mga awit at mga babaeng mga awit, at ng
mga kalayawan ng mga anak ng mga tao, mga sari-saring instrumento ng musiko, iya'y totoong marami, sa gayoy naging dakila ako, at lumago ako sa nahigit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem, at ang akin namang karunungan ay namamalagi sa akin, at anumang ininasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait, hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain, at ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Yan yung mga tao. Sa panahon natin, ganyan din, mga minamahal. Amen? Dahil sa kayamanan, katanyagan, lahat nagagawa, lahat nabibili. Amen ba? Lahat magsabi ng praise the Lord. Karunungan, kaalaman, kasikatan, katanyagan, lahat nagagawa. Lahat ng nais, lahat ng makita ng mata, lahat ng mga karumalduman, lahat ng hindi magagandang gawain, nagagawa. Akala nila yun ang mabuti, yun ang tama. Amen? May nagsabi pa nga, gawin ko na lahat ito kasi mamamatay din naman ako eh. At least na-enjoy ko yung buhay ko. Kaso, sa paggawa ng kasalanan. Ano sabi ng verse 11? Na magkagawin minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapang gawin, at narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Palapakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya mali yung sinabi ng tao na, ay, enjoy ko muna yung buhay ko. Amen? Kasong salita ng mahal na Panginoon, lahat ng bagay na meron ka, sabi nga, lahat ng meron ka, pakayamanan, kasikatan, katanyagan, meron ka, karunungan, kaalaman, meron ka, katalinuhan, meron ka. Sabi nga, magandang boses mo, magandang itsura mo, wapo ka, maganda ka. Pero pag hindi ka naglilingkod sa mahal na Panginoon, lahat ng meron ka, baliwala at useless lang sa mata ng mahal na Panginoon. Amen. Pero mga Kristiyano, matatapat na naglilingkod sa mahal na Panginoon, sa tingin ng tao, pangit ka. Sa tingin ng tao, mahirap ka. Sa tingin ng tao, dukha ka. Sa tingin ng tao, wala kang alam. Sa tingin ng tao, pero sa tingin naman ng mahal na Panginoon, precious ka. Sa paningin naman ng mahal na Panginoon, kayamanan ka ng mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Kaya ang pangako ng mahal na Panginoon sa atin, kapag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, mahirap ka ngayon, maglingkod ka sa mahal na Panginoon, pasasaganain ka ng mahal na Panginoon. Humingi ka ng karunungan, kaalaman sa mahal na Panginoon. Sabi mo, wala kang kaalaman, hindi ka marunong, hindi ka matalino. Pero pag humingi ka ng karunungan at kaalaman sa mahal na Panginoon, ayon sa iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos, bibigyan ka ng karunungan, bibigyan ka ng kaalaman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Minsan magugulat ka na lang yung bagay na hindi mo nagagawa dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, yung nagagawa mo na ngayon, yung magawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dati sabi natin, mahirap. Ayaw natin gawin, ayaw natin sundan, ayaw natin maglingkod sa mahal na Panginoon. Daming bawal. Amen. Ang haba ng oras ng paglilingkod. Pero ba't hanggang ngayon, nandito pa rin tayo? Amen. Kasi alam na natin yung salita ng mahal na Panginoon. Napag-uunawa na natin ang salita. Naunawaan na natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kilala na natin kung sino yung Diyos na ating sinasamba. Siya yung Diyos na magbibigay sa atin ng ano po? Ng kaligtasan, langit at buhay na walang hanggan. Amen. Everybody say praise the Lord. Hindi tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon kung ayaw natin ng langit. Amen ba? Na dahil gusto natin ng langit, eto, nagtitiis tayo, nagsisikap tayo. Amen. Di ba nang ibaba tayo? Iba namang ilugmok tayo, mga minamahal. Ang mahalaga, sa paningin naman ng Diyos, sa harap naman ng mahal na Panginoon, nakikita niya yung ating pagsisikap, yung ating pagtitiis.
na masunod ang utos niya hanggang sa kanyang muli at nalalapit na pagbabalik. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Basahin natin last verse, Philippians chapter 3, verses 6 up to 10. Maganda na pong ating mga awit manunugtog. Yung saklat ng Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 6 hanggang 10. Tungkol sa pagsisikap, ay mang-uusig sa iglesia. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan, ay walang kapintasan. Gayunman ang mga bagay na nasa akin ay pakinabang, ay inaari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng bagay ay inaari kong kalugihan, dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo, Jesus na Panginoon ko. Nalang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inaari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo, at ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katwirang pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli at ang pagkikisama ng Kanyang mga kakahirapan na ako'y natutulad sa Kanyang pagkamatay. The Epistle of Paul to the Philippians chapter 3 verses 6 to 10. Concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Napakalinaw. Amen. Nasalita ng ating mahal na Panginoon. Katulad mga minamahal ni Apostol Pablo. Dati siyang taga-usig. Siyang umaalimura. Hindi lang basta-basta pag-uusig at pag-alimura ang ginawa niya. Nung siya hindi pa Apostol Pablo. Bakit? Ipinapapatay niya yung mga Kristiyano. Amen. Amen. Pero sabi number 7, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Amen. Bakit? Nung makilala siya, ikaw, dati pinapapatay mo mga Kristiyano. Bakit ngayon ikaw nga nagsasabi ng Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait, ang Diyos nagpapagaling? Amen! Dati ganun din tayo. Ay, hindi ako maglilingkod dyan. Hindi ako sasamba dyan. Kahit kailan hindi ako magiging membro dyan. Pero ba't ngayon? Lahat ng mga natanggap natin noon, kayamanan, kasikatan, or anuman, mga pagpapala noon na sinasabi natin na pagpapala nga, ginawa natin kalugihan, iniwan natin yung mga bagay, iniwan natin yung buhay natin na magulo, iniwan natin yung buhay natin noon na akala natin ay marangya na. Amen. Iniwan natin, tiniis natin yung mga bagay, pagsubok, pag-uusig, kahirapan. Minsan kahit ng pamilya mo, itakwil ka. Pero sabi ng Biblia, katulad ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay inari niyang kalugihan. Para ano? Para matamo lang niya si Kristo. Para ano? Para maramdaman niya lang ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Amen.
Everybody say, praise the Lord. Kasabi, at ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa magitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y katulad na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Inaari natin kalugian. Alam natin salita ng malang Panginoon. Kilala natin ng malang Panginoon. Katulad ng Apostol Pablo. Amen? Iniwan niya ang marangyang buhay. Amen? Sinunod niya ang utos ng malang Panginoon. Ano naging bunga? Naglingkod siya sa malang Panginoon na may katapatan. Amen? Naglingkod siya sa malang Panginoon na may katapatan. May pagpapahinuhod, may pagmamahal. Ano nangyari? Marami silang naakay. Marami silang nailapit sa malang Panginoon. Dahil pagsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Alapakan natin ang malang Panginoon. Sabi nga, alang-alang kay Kristo. Iisipin mo na ikaw ay patay na rin. Saan? Patay ka na sa kasalanan. Patay ka na sa paggawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin at harap ng malang Panginoon. Pero buhay ka naman sa katuwiran. Buhay ka naman sa pagmamahal. Buhay ka naman sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil magsabi ng praise the Lord. Kaya ang maglingkod sa malang Panginoon, walang kalugihan, mga minamahal. Amen? Amen? Minsan masaktan tayo sa pangaral sa salita ng Diyos. Pagtutuwid, tanggapin natin yan. Amen? Kung tayo naman ay nakakarinig ng mga pangangaral, lumalago ang ating pananampalataya, lumalago ang ating paglilingkod sa malang Panginoon, tumutubo ang ating pananampalataya, tumatatag ang ating pananampalataya. Amen? Dahil kung di tayo tumatag sa pananampalataya, baka wala na rin tayo sa gawain. Baka wala na tayo sa paglilingkod na ito. Pero dahil matatag ang ating pananampalataya, naniniwala tayo na isang araw kukunin na tayo ng ating mahal at dadalhin sa langit para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Tumayo tayo, maawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating Bible readers. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Thank you, Lord Jesus, hallelujah, praise the Lord. Mula nang ika'y makilala ko, nangako ng buong buhay alay sa'yo, sapagkat mahal kita, awit ko'y sumasamba, dalangin kong ito'y tanggapin mo. Nagdagal ako sa piling mo, sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Kulubos na maisip, ang tulad ko'y inibig. Hallelujah! Dalangin kong pag-ibig ko sa'yo'y di malalamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos,
Ikaw ang buhay ko, ang nais ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tas natin ang ating mga kamay. Gisingin natin ang ating mga diwa sa mga oras na ito. Pag-ibig mo, thank you, Lord. Kadakilaan ang pag-ibig mo, napahamakan dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inialay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa'yo, aking Diyos. Naririto ako. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama. Ang init lang pag-ibig mo, mula nang ika'y makilala namin, O Diyos. Mula nang ika'y makilala ko, nangako ng buhay alay sa'yo, sapagkat mahal kita. Awit ko'y sumasamba. Hallelujah. Dalangin ko, udas natin ang ating mga bahay. Tanggapin mo. Hallelujah. Nagtagal ako sa piling mo, sa bitang labi ko'y naging mapupuri sa'yo. Di ko lubos na maisip, tulad ko'y inibig. Dalangin ko ang pag-ibig ko sa'yo'y di malalamig. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri. Hallelujah. Kilala natin ang mahal na Panginoon. Alam natin paano natin siya mapapapurihan, mapapalulugdan. Ikaw ang buhay ko. Kung kilala natin totoo, mahal na Panginoon, alam natin kung paano natin mapapasaya ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung kilala natin ang mahal na Panginoon na kanyang mga banal na salita, mga minamahal, alam natin kung paano natin mapasasalamatan, paano malulugod sa ating ginagawa ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Isipin natin kung napapasaya natin ang puso na mahal na Panginoon. Mararamdaman natin sa ating buhay, mararamdaman natin sa ating mga sarili na diyan na presensya na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kadakilaan ng pag-ibig mo, napahamak ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalay mo, magpalayang mula. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong mga banal na salita. Salamat sa iyong matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon. Kilala ka namin, O Diyos, na kumikilos sa buhay. Alam namin na dyan ka palagi, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya naman ito kami mga puso, kami mga labis, umaawit na pagpupuri, na pagsama sa iyo, malamang sa umaga kita.
Tubukan natin ang ating mga labi. Itaas natin ang ating mga kamay, mga minamahal. Isipin natin, kung wala tayo sa mahal na Panginoon, may ganito kaya tayong buhay ngayon? May ganito ba tayong kasiyahan at kagalakan ngayon, mga minamahal? Kung hindi natin nakilala, kung hindi natin nalaman na salita naman ng Panginoon, nandito pa kaya tayo sa mundong ito, mga minamahal? Baka napahamak ng ating buhay, mga minamahal. Salamat sa mga pangangaral, pagtuturo ng ating mga magulang sa mga Panginoon. Ipinangaral nila yung tinuro nila ang wala ng pulong salita ng Panginoon. At ngayon napapakinabangan natin ang kanilang mga pinangangaral, mga Panginoon. Kanilang ipinangaral sa atin. Napakinabangan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Mag-ibig mo, aking Diyos, narito ako. Kung nararamdaman natin ang posesyon ng mahal na Panginoon sa umaga ito, yan ay tanda na kilala tayo ng mahal na Panginoon. Yan ay tanda na kilala natin ng mahal na Panginoon. Yan ay tanda na nasa atin ng ating pinagmamahal. Katulad ng ipinatutuo ko kanina, mga minahal, dati na nanalangin lang sila sa mahal na Panginoon, sila'y pagpalain. Na dumating sang araw, meron din silang masarap na pagkain. Meron silang pinansyal, meron silang magandang buhay. Ngayon, nagtatamasa na sila ng mga pagpapala. Sila na yung nagsasawa sa mga pagpapala ngayon, mga minamahal. Sabagat hindi natin mababayaran, hindi natin mahihigitan kapag ibinigay na lang mahal na Panginoon ng mga pagpapala at biyaya sa atin. Ibubuhos ng mahal na Panginoon. Tayo na yung aayaw sa pagpapala, mga minamahal, sapagat umaapaw ng pagpapala. Ngayon pa lang umaapaw ng pagpapala ng Diyos. Nararamdaman natin ang presensya naman ng Panginoon. Hindi kayang bayaran ng salapi yan. Hindi kayang bayaran ng anumang kayamanan yan, mga minamahal. Tanda lang yan na tayo ay tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon. Ating mga matay, tumutulong ating mga luha. Kandayan na tayo hinihipo ng mahal na Panginoon. Minsan nakukulang tayo, nagkakamali tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Minsan nakakalimutan natin ang pagsunod sa mga utos kalooban ng Diyos. Pero pag tayo humingi ng awat ambag sa Diyos, kilala natin ang mahal na Panginoon, ang Diyos natin ay mapagpatawad na Diyos, mapagbihay ang Diyos. Handa tayong abutin ng mahal na Panginoon sa mga oras na ito. Handa tayong pagpalain ng mahal na Panginoon sa mga oras na ito. Handa tayong tugunin ng mahal na Panginoon sa ating mga panalangin sa mga oras na ito. Hallelujah, 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 hallelujah. Aking Diyos, naririto ako. Papuri at magsamba, iaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama. Aking ina, ang ibig mo
salamat, Panginoon. Salamat, Dakilang Diyos. Sa mga pagpapala at biyaya. Sa mga tugunan ng mga pangalan. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Sa umagang ito nag-aabot muli. Ang aming pagpupuri, aming pagsamba sa trono ng biyaya. Pag-ibig mo, aking Diyos, sa ito ko ang papuri at pagsamba. Hallelujah! Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y madama ang init na pag-ibig mo. Ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Gabi po sa ating mga awit, sa ating mananugtog. Hallelujah, tayo magpatuloy na mga minamahal, tayo manalangin po mga minamahal. Para sa ating mga pangailangan, kailangan sa ating malapanoon. O padikilang mapagpala naming Ama, O Diyos, sa mamanal, makapangyarihan sa lahat. Sa iyong matamis at banal na pangalan, malapagan nato kami, O Diyos, misan ang palabis na pupuri, nagpapasalamat, malapagan bago lahat kami nagpapakumbaba, kami ng kaawan kabagan sa aming pagkakamali, pagkukulang, mag-asala, nabangit ang aming mga labi na isip na kilos na di mo kunulugdan, O Diyos, misan ang pagkabagan mo kami patawarin, malapagan abutin mo, O Diyos, ang aming mga dalangin sa mga oras nito. Paano yung mga banal na salita mo na Panginoon? Hallelujah. Na pinangaral sa amin ng aming mga magulang sa iyo na ngayon ay aming napapakinabangan mo na Panginoon. Malapag ng aming patuloy na espesyal na panalangin sa buong pamilya ng aming minamahal ginagala mo na Pastor. Simula sa panganay ka sa bunso, mga manugang, mga apo, mga grandchildren, great-grandchildren mo na Panginoon. Padre mo sila bigyan ng kalakasan, mahabang buhay mo na Panginoon. Complete recovery, Padre, magkalubos sa amin namin, Ate Peace, Adoration Albert Esquera, bilang Minister Junas Kera, mala Panginoon. Hallelujah. Pinakamamala Panginoon ang buong sambahayan ng aming mala pastor. Hallelujah. Patro, bibigyan ng kalakasan doon. Hallelujah. Mala Panginoon, ikaw masagalang biyan mapagpapala sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. Pato natin sa kamay sa ating ulo, sa parte natin masat karamdaman. Isipin natin ang ating malapastor, ang kanyang kamay, nakapatong sa ating mga ulo. Manampalataya tayo, huwag tayo mag-anilangan, mga minaman sa Diyos, walang posible. Hallelujah. O padigil na mapagpala naming Ama, O Diyos, ang banal, makapangyarihan sa lahat. Sa mga unang pagluhod, panalangin ng aming dearly beloved noble pastor, Evangelist Wood Estrada, may etayang prophet, mala Panginoon. Nato kami misanan pa, nananampalataya ito ng pagkalindangan, sama-sama namin sinasaway, pinapalahiyas, alata mo demonyo, masakit karamdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, AIDS, great arthritis, yung mga high blood, low blood, saka sa puso, pasma, ubo, sibon, na trangkaso, hallelujah, breast cancer, bone cancer, breast cancer, hallelujah, tumor, pagka-paralyzed, pagka-paralytiko, magsigaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Pagka-bakla, pagka-tumboy, magbago kayo sa pangalan ni Jesus. Mga pre-request, bigyan mo ng katugunan, pre-request, request, malapag doon. Ang mga baw, pagtulog, pagsuporo sa malagawain, ay simuatan sa mapagpapala na matatanggap ng yung mga anak. Halibaging namin, makapatid ng mga sa abroad, sa kanyang pagkatrabaho, pagkanap buhay, ingatan mo sila kabayang patnubayan, lalo sa mga kaguluhan ngayon, malapag doon. Ingatan mo po lahat ng yung mga anak, malapag doon. Pagpalain mo kami malapag sa material, financial, physical, higit sa spiritual. Wala pagpapala, madatnan mo kaming mainit na naglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sabi natin, I love you, Jesus. Palapakan natin, minsan na pa ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay tatalo na 3 beses kasama ating pagsigaw ng Hallelujah. Praise the Lord. Mula sa ating mga puso, sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. At tayo po ay patuloy na po sa ating mga gawain, regular po sa ating mga announcement, ating gawain tuwing araw po ng Merkoles, alas 12 ng haling, alas 4, alas 5 ng hapon, Biyernes, hallelujah, ating gawain alas 10 ng gabi hanggang alas
alas 4, alas 5 ng madaling araw ng Sabado, at pag-araw po ng Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po yan sa ating Pastoral Chapel, Barangay Nagsabaran, Bangar, La Union. At pag-araw din po ng Merkoles, alas 12 ng tanghali, Biyernes, ayan po ay alas 10 ng umaga, at pag-araw din po ng Linggo, ayan po ay alas 8 naman ng umaga, dyan po sa dako ng Barangay Bakibaknotan, La Union, mga minamahal. At ating banal na gawain every Thursday, mga alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, sa Barangay Darigals doon na La Union, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating pong live ng ating banal na gawain, pwede po kayo mag-tune in, mga minamahal, sa ating live, sa ating pong Facebook page, sa ating YouTube account, JMCIM Bangar La Union Outreach, mga minamahal. Inyo pong i-share, mga minamahal, ang ating mga live. Upang sa ganun, mga ating mga kababayan, sila po ay maabot din po ng mga banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ating Jesus Miracle Hour, mga minamahal, every night, mga minamahal. Mapapanood nyo po yan, mga minamahal, gabi-gabi, mga minamahal. Tayo po ay nagpiplay ng preaching po ng ating malapastor. At the same time, mga patuto po ng ating mga kapatiran ay ating ipiniplay po yan, mga minamahal. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, ay patuloy po. Tayo muna kukuha ng ating special love offering para sa kadagang pangailangan ng ating banal na gawain, mga minamahal. Ating special offering, panalangin po ang ating beloved brother Marcelo Espina. Praise the Lord. Purihin natin mga Panginoon. At wala po, mga minamahal, ay panalangin na po natin, mga minamahal. Tayo manalangin, mag-isa ating closing prayer na po. Dakilang mapagpala naming Ama, O Diyos, mamanal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamahal na Panginoon. Nato kami, O Diyos, muli nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa natapos ng aming pagsamba. Malapas sa umagang ito, salamat, O Diyos, sa iyong gabay patnubay, pag-iingat sa lahat ng iyong mga anak, na sila po yung malawalhati ligtas na karating sa iyong banal na gawain para sa aming overnight prayer. Malapay maraming salamat din po, Panginoon, sa bawat ito na yung banal na gawain pinagpala at nilangisan. Amin po rin makalangit, Jeffrey Song, Solemn Song, mga buhay na patotoo na amin napakinggan. Hallelujah, awitin ang mga awit, O Diyos, paliwanag sa pagbibigay, mensahe ng kaligtasan, higit sa lahat, ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Malapay maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, na ikaw patuloy, malapay na kumikilos sa aming buhay. Pinakamamahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito, mahal na Panginoon, at muli, O Diyos, sa pagkakaloob ng special love offering para sa kadagang pangailangan ng banal na gawain, malapay sa lahat po na magbibigay, lahat ng yung mga anak na magkakaloob para masaganang biyan, mapagpapala, ibuhos mo sa kanilang buhay, mga minamahal na Panginoon. Aloy amin ding dalangin, pinakamamahal na Panginoon, mga viewers na kapanood po sa banal na gawain sa umagang ito, sa oras na ito, sila rin po ay pagpalain mo, mahal na Panginoon. Nasa aming pasamantalang pagtapos, paghihiwalay, lahat ng iyong mga anak, ingatan mo gabayan, malapaw sa pag-uwi sa kanya-kanyang matahanan, taglay-taglay at baon-baon ng kagalakan, kasihan, nagbumula sa iyo, proteksyon at pag-iingat sa kanilang paglalakbay pa uwi, malapat muli mong idako sa araw po ng bukas linggo para sa aming pagsamba, pagpupuri, pagkapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, pagpalain mo lahat yung mga anak, patuloy mo kami bigisin dakilang pag-ibig mula ngayon hanggang sa inalapit na pagbabalik sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. We love you so much in the Lord, but our dear Jesus love us more and more. God bless you all.